Babae, huwag kang umalis. Bakit naglalagay ka ng goma sa katawan mo? Ah. Bastos ka. Hindi ako bastos. Ako si Xing Jingren. Ano ba talaga ang balak mo? Sinabi ko na, di ba? Gusto ko sanang makipagkasundo sa dalawang babae. Magkaisa sa landas ng kasanayan. Siyempre, isa lang ang pakakasalan ko. Ang magpakasal sa dalawa ay labag sa batas. Hindi naman ako tanga. Hindi ko gagawin ang labag sa batas. Uy, pinsan, babae. Uy, saan nanggaling itong makaluma? Anong ibig sabihin nito? Interesado ka ba sa pinsan ko? Oo, ayos ka rin ha. Pinsan, babae. Hindi ko akalaing gusto mo pala ang ganito. Sana sinabi mo agad ang tungkol sa kasal ninyo. Pumayag ang kuya mo, pinsan lalaki. Ang mga bagay ko. Hindi mo karapatang makialam. Anong klaseng pananalita yan? Hintayin mo matapos ang meeting ng mga direktor. Wala ka nang matitirhan pagkatapos nito. Ang mga cultivator ng immortality ay palalakad-lakad lang. Mukhang bagay nga sa'yo. Luye, hindi kita hahayaang magtagumpay. Totoo ba? HMP. Tignan na lang natin. Tagapaglinang ng immortalidad. Naniniwala akong may potensyal ka. Naniniwala rin ako sa sarili ko. Nako, kapos na tayo sa oras. Una na tayong pumunta sa kwarto. Iyong natitirang proseso, susunod na lang natin gawin. Huwag kang malungkot, kahit isa lang ang pwede kong pakasalan. Pero maaari kitang gawin. Maging kasama ko sa landas ng immortalidad. Mag-usap tayo tungkol sa prinsipyo ng daan. Hindi ba't maganda yon? Wala ka ng pag-asa. Shenzhou, mukhang malas ako ngayon. Lupon ng mga direktor. Mas mabuti pang huwag mo akong samahan. Tungkol naman sa taong ito. Paalisin mo na lang siya. Xingle, bakit mo pa siya pinapansin? Hindi mo naman siguro siya gusto, di ba? Bakit naman hindi niya ako magugustuhan? Ano? Nagseselos ka ba? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa panaginip, siya ang palaging nauunang kumilos. HMP. Anong panaginip? Panaginip ng gising. Sinasabi ko sa'yo. Kahit sa panaginip ng gising, hindi ka magugustuhan ni Xingle. Mas lalong hindi ko kailanman gagawin ang unang hakbang para sa'yo. Sa panaginip, hindi mo ako tinitingnan. Dahil ba, hindi ba ako kaaya-aya sa'yo? Talaga bang, ang taong iyon sa kakaibang panaginip, siya ba iyon? Gusto mo bang maakit ako sa'yo? Aasa na lang kung may kakayahan ka. Hindi, Xingle, ipaliwanag ko sa'yo sa ibang pagkakataon. Anong klaseng kakayahan ang inaasahan mo sa akin? Ngayon, nagtipon ng mga direktor ng Lu Corporation. Oras na sana para sa akin ang pagmana ng grupo. Pero ang sakim na Luye ay nagnanais agawin ito. Kung tutulungan mo ako, upang matagumpay kong mamana ang grupo, baka maaari kong pag-isipan ang bagay na sinasabi mo. Tandaan mo, sinabi mo iyan. Hindi ka pwedeng bumawi. Hindi. Xingle, parang nagdesisyon ka ng walang pag-iisip, parang naghahanap ng doktor ng mabilisan lang. Siya, ano bang maitutulong niya sa'yo? Hinihintay ko ang tulong mo. Tara na. Paano ko ba talaga siya matutulungan? Aakyat na ako. Sa tiyuhin ko. Binugbog hanggang sa hindi ko na kayang alagaan ang sarili. Hindi. Ang pambubugbog sa isang tao ay labag sa batas. Wala akong ginagawang ilegal. Sabi ng amo ko, ang mahiwagang epekto ng Golden Elixir ay walang katapusan. O maaari akong uminom ng isa pang gintong tableta. Yuyu, ang salitang yuyu ay maaaring may espesyal na kahulugan depende sa konteksto at hindi direktang maisasalin. Pakisuri ang karagdagang detalye o gawing malinaw ang sitwasyon kung saan ito ginamit. Lolo, ano pong nangyari sa inyo? Ang matanda, parang maayos naman siya kanina. Bakit bigla siyang hinimite? Hindi kaya ito isang grupo ng mga nanloloko para kumita? Mga tito, tita, pakiusap po sa inyo. Tulungan niyo po ang lolo ko. Lolo. Nakikiusap po ako. Hayaan mo na, huwag na tayong makialam. Paano kung tayo pa ang mabiktima ng panloloko nila? Oo nga, tama ka. Pakiusap po sa inyo. Ano bang nangyayari dito?
Nako, bigla na lang hinimatay ang matanda. Bakit hindi niyo siya tulungan? Alam niyo ba ang tungkol sa kabutihan sa mundo? Ang biyaya ay kusang bumabalik sa mabubuti. Ikaw na nag-aaral ng pagsasanay, huwag kang maging hanggal. Sino bang nakasisigurado kung itong matanda at bata ay nandito para manloko at manghingi ng pera? Pakiusap po. Tulungan niyo po si Lolo. Tito, pwede niyo po bang tulungan ang lolo ko? Huwag kang mag-alala, iya. Walang problema sa lolo mo. Sabi ng guro, walang katumbas ang bisa ng gintong elixir. Siguro naman kaya nitong may salba ang matanda. Ang taong ito na nag-aaral ng pagsasanay ay mukhang hindi mayaman. Baka mahututan ako ng pera. Baka pati pantalon ko ay mapunta sa kanila. Lolo, matandang lalaki. Gumising ka. Bawal matulog dito. Lolo, sa wakas nagising ka na. Yoyo, ano nangyari dito? Nahimatay ka kanina. Siya ang nagligtas sa'yo. Mabuti, walang masamang nangyari. Mayroon pa akong mahalagang gagawin. Aalis na ako. Ay. Sabi ko naman, ang taong nag-aaral ng immortalidad na ito, hindi niya alam kung gaano kasamaan ng ibang tao. Ngayon, siguradong mahututan na ito. Ako, na isang malapit ng mamatay. Tinulungan kita ng buong puso. Hindi mo naman ako hihingan ng kabayaran, di ba? Naniniwala ka ba na ngayon? Pwede akong dumura ng dugo para ipakita sa iyo. Paano mo nasabing ikaw ay isang nag-aaral ng immortalidad? Mas mabuti nang mamatay ang iba kaysa sa akin. Kahit simpleng prinsipyong ganito, hindi mo maintindihan. Dapat lang na mahututan ka. Ako si Shu Changqing ng Tia Ingong Financial Group. Lubos na nagpapasalamat sa iyo, Master, sa pagligtas sa akin. Tito, salamat sa pagligtas mo sa lolo ko. Ano? Siya pala ay ang chairman ng Tia Ingong Financial Group, si Shu Changqing. Ang pinakamayamang tao sa Longcheng. Halos mabaliw na ako sa pagsisisi ngayon. Kung nalaman ko lang sana ang totoong pagkatao niya. Ako, sige, basta hindi mo ako niloloko, ayos na. May mahalaga pa akong dapat gawin. Aalis na ako. Sandali lang, batang dawes, kalalagay mo lang ng buhay ko sa ligtas. Ano man ang mangyari, kailangan kong suklian ang utang ko sa'yo. Gusto mo ba ng pera? O gusto mo ng kapangyarihan? Kung babae, pwede rin. Siguradong mapapasaya kita. Ang bata lang ang nagpapakahirap mamili. Hoy, tagasunod ng landas ng immortalidad. Itong dalawa, kukunin ko pareho. Tama, kami nga, gusto rin, pero wala pang pagkakataon. Umalis ka nga dyan. Matanda, puro ka naman kwentong ganito. Mga walang kwentang bagay. Puro pag-aaksaya lang ng oras ko sa buhay. Totoo, may mahalaga akong gagawin. Wala akong oras para patulan ka. Hoy, tagasunod ng landas ng immortalidad. Paano ko magagawa na matulungan siyang mamahala sa kumpanya? Tagasunod ng landas ng immortalidad. May mabigat ka bang problema? Baka sakaling matulungan kita. Matanda, matutulungan mo nga ba talaga ako? Huwag kang magsalita ng pahambog. Hoy, tagasunod ng landas ng immortalidad, sabihin mo lang. Sige, sasabihin ko na. Ang asawa ko, si Lu Qingle, ang presidente ng Lu Group. Gustong agawin ng pinsan niyang lalaki ang kanyang mana. Kaya mo bang tulungan siyang mabawi ang kanyang ari-arian? Presidente ng Lu Group. Magagawa mo ba ito? Maliit na bagay lang ito. Sandali lang, tagapagpakadalubhasa sa pagka-immortal. Aba, Lolo, magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Oo, hihintayin ko ang magandang balita mo. Aalis na. Aba, hindi na ninyo ako pinipigilan ngayon. Lolo, mabuting tao ang tiyuhing ito. Pwede ba siyang maging bayaw ko? Aba, Lolo, hindi na makapaghintay para dyan. Pero hindi ko lang siya kilala. Lolo, hindi ka nagdala ng gamot. Basta na lang sinama mo si Yoyo rito. Paano kung may mangyari sa inyo? Ano nga ba ang gagawin? Lolo, ano ang tinitingnan ninyo? Ate, kanina lang nahimatay si Lolo. Ano? Lolo, bilisan mo. Dadalhin kita sa ospital para magpa-check up. Ay nako, ayos na ako ngayon. Pagkahimatay ko kanina,
May isang tagapagpakadalubhasa sa pagka-immortal na tumulong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pinakain niya sa akin. Pero ngayon pakiramdam ko ay, ang lahat ng sakit ay nawala. Ang lahat ng sakit ay nawala. Ha, paano ito posible? Lolo, hindi lang kayo may sakit sa puso. Mayroon pa kayong mahigit 10 malulubhang sakit ng matatanda. Hindi kaya kayo naloko ng isang charlatan. Niloko kayo, di ba? Hay, kung tama ang hinala ko. Ang tagapagsanay ng immortalidad na ito ay isang dalubhasa. Hindi natin siya dapat baliwalain. Ha, Miyauke. Dalian mong magutos sa iba para resolbahin ito. Ang presidente ng Grupo Lu. Ang lahat ng problema na kinakaharap ni Lu Kingle. Lolo, bilisan mo. Naiintindihan ko. Tagapagsanay ng immortalidad, maghintay ng sandali. Narito na ang lahat. Simulan na natin. Mga miyembro ng Lu Group Board, ngayon magsisimula na tayo ng formal. Ako ang magbabasa ng agenda para sa pulong ng board ngayon. Ang unang item, ang pagtanggal kay Lu Kingle sa posisyon bilang pansamantalang presidente. Ang paghirang kay Lu Ye bilang chairman at presidente ng Lu Group. Lin Yuji, ano ang balak mo? Wala ito sa agenda natin ngayong araw. Ako at ang mga direktor ay nagkasunduan. May problema ba sa bagong agenda? Mayroon kang 37% na sapi sa korporasyon. May kapangyarihan kang magdito sa mahalagang usapin. Bakit hindi mo nagamitin ngayon? Lu Ye, hindi ko papayagan na magtagumpay ka. Hawak ko ang korporasyon ng higit sa 34% na sapi. At meron pa akong isang boto ng veto. Hindi papasa ang agenda na ito. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanya? Sino na ang pinakamalaking shareholder ng Lu Corporation ngayon? Ang pinakamalaking stockholder. Ngayon, ang pinakamalaking stockholder ng Lu Corporation ay si Lu Ye, ang CEO. Ang isang boto mong veto ay wala ng bisa. Tama, ang mga sapi namin ay lahat na binili ni Lu Ye. Ngayon, siya mag-isa ang may higit sa 60% na sapi. Paano ito nangyari? Saan siya nakakuha ng pera para bilhin ang mga sapi ninyo? Walang imposible. Ang negosyo ay parang digmaan. Ang kalakaran dito ay sobrang komplikado. Ikaw, bilang isang babaeng mayroon limitasyon, ay hindi mo ito kayang kontrolin. Sumuko ka na lang. Kung ganoon, bumoto na tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Sige, saan gayon din ako? Tingnan mo, oh, ganito ang sinasabi nilang kagustuhan ng nakararami. Ang mga traidor na ito, kung hindi dahil sa tatay mo noon, nasa pabrika pa rin sila nagbubuo ng mga tornilyo. Pati na rin yung baliw na yon. Kung hindi kanya sinayang ang oras mo, hindi ka sana naubusan ng oras para maghanda. Kung hindi, dahil wala namang tutol, i-anunsyo na natin, sa pamamagitan ng pagboto ng mga shareholders, tanggalin si Lu Kingle sa lahat ng kanyang posisyon, at i-appoint si Lu Ye bilang, teka lang. Ako'y tumututol. Tutulungan kita magmana ng Lu Group. Mahal, narito ako para iligtas ka. Aba, ikaw. Mahal, narito ako para iligtas ka. Anong ginagawa ninyo? May lakas loob kayong pumasok dito. Lu Group Board of Directors. Akala mo ba ito ay lugar ninyo? Parang park na pampasyalan, tama ba? Mahal, dapat tuparin mo ang sinabi mo. Tutulungan kitang magtagumpay sa pagmamana ng Lu Corporation. Kailangang makipagkasundo ka sa akin. Nako, ikaw naman. Anong pinagsasabi mo? Nagbago ba ang isip mo? Saan ka galing? May lakas loob kang umupo sa upuan ng chairman namin. Bumangon ka agad. Aba, ikaw pala ang probinsya nung ito. Bakit ba ang apurahin mo? Dadalhin mo ang pinsan kong babae. Maglakbay sa lahat ng dako. Ano? Umalis ka na. Nakikipag-usap ako sa asawa ko. Ano bang pakialam mo? At kayong lahat, lumayas kayo. Qingyu, sigurado ka bang matutulungan ka niya? Ikaw, probinsyano ka. May tapang kang magsalita sa akin ng ganito. May problema ba? Kahit hindi mo ako matutulungan,
Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Umalis ka na. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Sino ang nagsabing hindi kita matutulungan? Ano ang ginagawa mo, matanda? Ay nako, baka gusto mo yatang sabihin na, dahil lamang sa'yo, kasama na itong matatanda, mahihina, may sakit, maaaring baguhin ang sitwasyon ni Looking Girl. Ang kinahinatnan ay mapalayas. Halika dito, matanda. Ipakita ito. Sige. Ano ang ipapakita? Ayon sa investigasyon, ang pondo na ginamit mo sa pagbili ng equity, hindi ito sariling pondo. Sa halip, sa pamamagitan ng utang at panghihiram, naipon gamit ang iba't ibang paraan. Ayon sa Artikulo 71 ng Batas ng Kumpanya, kayo ay hayag na pandaraya sa industriya. Ang inyong paglipat ng equity ay hindi wasto. Paano mo nakuha ito? Ang mga transaksyon ko sa bangko, hindi ito dapat sa'yo. Isang bagay na dapat alalahanin. Mas mabuti pang pag-isipan mo ito ng mabuti. Paano mo ipapaliwanag ito sa hukom? Nagbigay ka ng pekeng puhunan tungkol sa pag-withdraw ng pondo. Kumusta? Naayos ko na ang problema mo. Ay nako. Mr. Lu, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang magmadali. Bakit mo tinatanong kung saan galing ang pera ko? Ito ay usapin ng aming pamilya. Hindi pa pagkakataon ng isang tagalabas na katulad mo. Ang mga tagalabas ay nagbibigay ng puna dito. Ako si ang kalihim general ng Daksha Chamber of Commerce. Shu Miyoke. Ako ang matandang ito. Ang tagapangulo ng Tiaingong Financial Group. Ang pangulo ng Daksha Chamber of Commerce. Shu Changqing. Sinasabi mo ba kung may karapatan kami na bantayan ang inyong lihay timo at reguladong operasyon? Kayo pala ay mga tao ng Tiaingong Financial Group at Daksha Chamber of Commerce. Ang amin ay maituturing na maliit na abala lamang. Paano pati na ang mga tao ng Tiaingong Financial Group ay naalarma pa? Qingle, talaga bang sila ang mga inimbitahan niya? Siya ba ay may ganito kalawak na koneksyon? Paano mo sila nakilala? Sige. Hindi ko akalaing ako, si Luye, ay magkakamali rin sa paghuhusga balang araw. Aaminin ko ang pagkatalo ko. Umalis na tayo. Sandali lang. Ang mga kaugnay na autoridad ay nasa labas na at naghihintay sa inyo. Mabuti pang umamin na kayo tungkol sa ilegal na operasyon at pandaraya sa buwis. Malamang, maaari kayong humiling ng magaang na hatol. Hala, matanda. Maigi sigurong umalis na rin kayo. Dito ako, nagmamadali pang makasama ang asawa ko, upang gawin ang mahalagang bagay. Sige, itong matanda na lang, ay maghihintay lamang sa labas, at magbibigay galang sa makapangyarihang tao. Ikaw, walang hiya ka. Alis na tayo. HMP. Mahal, natapos mo na rin ang mga dapat mong gawin. Hindi ba't dapat nating ayusin ang tungkol sa ating dalawa? O, Qingle, kung ganun, ako ba ay dapat munang umalis saglit? Ay. Salamat sa tulong mo. Magiging pamilya na tayo agad. Ang sabihin yan ay parang ang layo ko sa'yo. Sandali. Ang sinasabi mo ay hindi naman ibig sabihin na magbabago ka ng isip, di ba? Bakit ka ganyan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig sabihin mo? Ay nako, ang ibig kong sabihin ay, ang pagmamahalan, kailangang dahan-dahang buuin. Ay nako, mahal, kung dahan-dahan, hanggang kailan pa ako maghihintay? Talagang nagmamadali na ako. Ang oras ay hindi naghihintay sa sinuman. Ikaw, talagang nagmamadali ka ba? Boss Lu, may ilang mga dokumento dito na kailangan mong pirmahan. Boss Lu, ang pagdating ko ba ay hindi tamang panahon. Naiintindihan ko. Ay, mahal, huwag kang umalis. Kapag umalis ka, anong gagawin ko? Pumunta ka sa opisina ko at maghintay doon. Lumabas ka, liko sa kanan, unang kwarto. Sa tanghaling alas 12, ikaw ay mawawasak sa alabok. Ha, asawa, wala na akong oras.
Bakit hindi pa ito dumarating? Ano ito? Scarf. Ay. Asawa, bilisan mo na. Kapag hindi ka dumating, ang buhay ko ay malalagay sa panganib. Huwag mong sabihin, ganito ba talaga ang kapalaran ko? Ako si Xing Jingren. Nag-ensayo ng Haoran Xingqi sa loob ng 20 taon. Matagal ko nang nalampasan ang pagiging karaniwang tao, pero nauwi pa rin. Sa pagkawasak ng pagkatao, lahat ng nawala sa akin, ay hindi talaga akin. Lahat ng hinahangad ko, ay naging sanhi ng pagkakulong ko. Marahil, ito ang aking tadhana. Nasaan ako? Saan mo gustong pumunta? Hindi ba ikaw ang nagmamadali? Ako, oo, nagmamadali ako. Ano pang hinihintay mo? May pag-asa pa, haha. Sandali. Bakit parang pakiramdam ko? Parang may mali. Anong nangyari? Ay. Lumampas na ang 12:00 ng tanghali, pero hindi pa ako nawasak. Hindi ba nagmamadali ka? Bakit? Huminto ka na. Ha. Asawa, ako. Hindi na ako ganun ka nagmamadali ngayon. Ha. Asawa, tama ka. Ang ganitong klaseng damdamin o bagay, kailangang unti-unting palagwin. Tayong dalawa, siguro mas maigi kung una muna nating palagwin ang damdamin natin. Amoy pawis na lalaki, ang hindi makapaghintay ay ikaw. Ngayon sinasabi mong kailangan ng dahan-dahan sa pagpapalago ng damdamin. Ikaw pa rin. Sa totoo lang, ako. Wala ba akong karisma? Ay, wala, hindi, meron ka. Totoong gusto mo ba talaga ako? Oo naman, gusto kita. Sa unang tingin ko pa lang sa'yo, gusto na kita. Ay, kung ganoon na gusto kita, huwag na nating hayaang ang paghihintay ay maging isang pagsisisi. Sa totoo lang, sa tingin ko, sapat na ito para sa atin. Sapat na para sa'yo. Pero ako, hindi pa sapat. Huwag kang magsalita, halikan mo ako. Xing Jingren, how dare you play tricks on me? Manugang na babae. Masyado kang impulsive. Linangin natin itong muli. Bakit? Mabahong tao. Matapos akong asarin ay tumakbo na ako palayo. Hindi ka makakatakas sa palad ko. Ang aking buhay ay nailigtas. Bakit? Oh, nabawi ko na ang 10% ng aking mana. Alagad. Nagkalkula ang guro. Kailangan mo ng tulong ng isang kagandahan. Ang mana ay naibalik sa 10%. Ngunit kailangan mong tandaan, 1% lang ng magic power ko ang magagamit mo. 3 oras ng buhay. Kailangan mong ipagpatuloy ang mabuting gawain. Ha?
Master, ibig sabihin, ibalik ang 10% ng mana, 3 oras na lang ng buhay, at isang babaeng demonyo. Maaari lamang nitong i-restore ang 10% ng mana. Pagkatapos ay kailangan kong mahanap ito ng mabilis. Ang iba pang 8 babaeng diwata, naging kaibigan sa kanila. Kung hindi, tapos na ako. Lamang, sabi ng amo ko, ang babaeng ito, 30 na parang lobo, ang 4 na parang tigre, ang aking manugang. Mukhang 18 pa lang siya. Bakit ito medyo naiinip? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ginoong Shu, binibining Shu, utang na loob ko ito sa inyo ngayong araw. Kung hindi, maliit na bagay lang ito. Dagdag pa, utang na loob ko rin sa mahiwagang gamot ng mataas na tao. Hindi lang iyon, hinailan niya ako mula sa kamay ng kamatayan. At binalik ako. Tinulungan din niya akong tanggalin ang mga matagal ko ng iniindang karamdaman. Pinahintulutan akong magkaroon ng pag-asa para sa isang panibagong sigla sa buhay. Hahaha, hindi ko akalain na napakalaki pala ng kakayahan niya. Tama ka. Dati, naririnig ko lang sa mga tao ang tungkol sa pagkatao na kagaya niya. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataong makilala siya. Pero hindi ko alam kung kaya ba niyang pagalingin ang lolo ko. Sino ang lolo mo? Dati, ang lolo ko ay isa sa pinakamagagaling sa martial arts. Isa siyang tagapagsanay ng martial arts para sa 800,000 sundalo. Pero 10 taon na ang nakalipas, habang nagsasanay siya. Bigla na lang siyang nawalan ng kontrol at naligaw ang kanyang enerhiya. Bagamat hindi siya namatay, nanatili siyang walang malay mula noon. Ang pamilya namin, ang pamilyahan. Simula noon, unti-unti nang nagsimulang bumagsak, paumanhin. Pala, ikaw ay tagapagmana ng isang master sa martial arts. Sa bagay na ito, ako ay walang magagawa. Bakit hindi mo hingi ng tulong ng mataas na tao? Sigurado akong lutusin mo ang sakit ng iyong lolo. Hindi naman mahirap. Nasa panaginip ko siya, ang pangalawang babaeng demonyo. Paano ko siya kakausapin? Maging kapwa daw Lolo, darating ang lecture na iyon. Speaking of Kaukau, nandito si Kaukau. Mangyaring umupo, Ginoo. Bakit hindi ka pa umaalis? Paano ba naman kasi ang bilis mo? Tapos na kay Kingle. Tapos na. Yung Kingle. Hindi. Kailangan ko siyang puntahan. Ha. Hihihi. Paano mo ito ginagamit? Tignan mo ako ng ganito. Dalubhasa. May hihilingin akong pabor. Hindi ko alam kung magagawa ito pagkatapos. Mangyaring pumunta sa aking abang tahanan para sa isang chat. Walang problema. Lumapit ka lang sa akin. Salamat, guro. Ang matanda at ang kanyang apo. Aalis na lang ako. Ha. Dam Xingren. Alam mo ba kung gaano ko katagal ginagawa ito? Psikolohikal na construction. Oh, Xiao Qingle. Kingle, maglalaro kayo. Napakabulaklak nito. Oops, tumigil ka na sa pagsasalita. Nahihiya pa. Magsalita. Paano mo ito natapos? Ang bilis naman. Siya ba ang may problema? O ikaw ang may problema? Siya. Ano? Siya ang may problema. Paano na ang masaya mong buhay sa hinaharap? Anong gagawin mo? Hay nako, hindi ito tulad ng iniisip mo. Ano ang totoo? Kami. Wala talagang nangyari. Yung hitsura niya. Mukhang atat na atat siya. Sabi mo, kayong dalawa. Walang nangyari. Hindi ako naniniwala. Totoo. Sabi pa niya, masyado raw akong padalus-dalos. Sabi rin niya, ang damdamin daw ay dapat dahan-dahanin. Hindi. Qingyu, ganito ba dapat ang usapan? Shenzhou, hihiling sana ako ng tulong sa iyo. Sa ating dalawa, bakit kailangan pang itanong kung tutulong o hindi? Iaalay ko ang lahat para pagsilbihan ng punong guro. Tara na. Hindi. Qingyu, seryoso ka ba? Sige, kung ganun, sasamahan kita kahit ikapahamak ko pa. Pero, may isa rin akong gustong kuhanin ang opinyon mo. Ano yon? Narinig ko kay matandang Shuna. Posibleng matulungan ni Xingren ang lolo ko. Gusto kong isama si Xingren para tingnan ang sakit ng lolo ko. Sige, sasamahan ko kayo. Chen Ye, ito ang naging dahilan kung bakit ang ating ninuno naakit sa pambihirang aklat ng pambansang sining. Pakisuri ito.
Kailangang pag-aralan ko ito ng mabuti. Ang aklat na ito, upang maunawaan ng lubusan, at magamot ang iyong lolo. Sandali. Kuya, ang aklat na ito, ay may kinalaman sa kaligtasan ng ating lolo. At mayroon ding panganib na maakit sa maling landas. Hindi maaaring basta ipakita sa iba. Shenzu, paano ko hindi malalaman ang kahalagahan ng mga bagay na ito? Si Chen Ye ay ang nakatatandang kapatid sa sining ng ating lolo. Isang haligi ng pambansang sining. Si Chen Ye lang ang maaaring magbukas ng lihim ng pambansang aklat ng sining upang malaman ang paraan para magamot ang ating lolo. Kuya, natagpuan ko na ang taong makapagaling sa ating lolo. Dahil narito siya, hindi na kailangang ipagsapalaran ni Chen Ye. Halika dito. Ay. Siya ang sinasabi mo. Oo, tama. Kalokohan. Ang batang ito, walang taglay na espiritu ng pambansang sining. Paano niya malalaman na ang lolo ay naakit sa maling landas? At ang natamong pinsala, ay, sabihin mo nga, ano bang problema mo? Nang mamata ka pa rin sa tao eh. Ang sinasanay ko ay ang sining ng mga immortal. Paano mo malalaman ang aking galing? Nasaan ang lolo mo? Bilisan mo at dalhin mo ako para makita siya. May hinahabol pa akong oras. Ay, sigurado ka ba? Kalokohan. 50 taon nang nagsasanay ng pambansang sining ang matandang ito. Ngayon, nasa antas na ako ng isang dakilang maestro. Hindi pa ako nakarinig ng kung anumang sining ng mga immortal. HMPH, matandang hakluban. Hindi ba posible na ikaw ang ignorante? Binata, pinagdududahan mo ba ako? Hindi naman. Mabuti naman at alam mo. Ako nga, nagsasabi lang ng totoo. Ikaw ang ignorante. Haha. Shenzu, ano bang klase ng tao ang nahanap mo? Nang ahas siyang magsalita ng walang galang kay Chen Ye. Palayasin niyo siya kagad. Kuya, talaga bang may iligtas ni Xing Jingren si Lolo? Bata, niloko ka lang ng batang ito. Linlang kanya. Wala siyang kahit anong aura ng pambansang sining. Paano niya maliligtas ang lolo mo sa sakit na dulot ng maling pagsasanay? Shenzu, tama ang sinabi ng dakilang guro na ito. Kahit na si Xing Jingren ay aksidente mang nailigtas niya si matandang Shu. Ngunit wala talaga siyang alam sa sining ng Goshu. Ang lolo mo ay nagkaroon ng mental deviation. Ang kalagayan niya ay hindi tulad ng kay matandang Shu. Kung hindi, mag-ingat ka na lang. Nako, asawa ko, bakit hindi mo rin ako pinaniniwalaan? Huwag mo nang sabihin ang tungkol sa pagpapagaling ng isang nagpapraktis ng Goshu na nagkaroon ng mental deviation. Kahit na simpleng gabayan ko siya ng kaunti, magagawa kong ganap siyang magbago. Ha. Teka lang, kahambugan. Bata pa at walang muwang. Nang ahas pang magsalita ng walang pakundangan. Sige, ngayon, hayaan mong subukan ko. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Mag-ingat ka. Chen Ye, maghinay-hinay lang po kayo. Ano ba't nanggaagaw kayong lahat ng pansin? Kung talagang may kakayahan siya, bakit siya matatakot sa pagsubok ni Chen Ye? Matanda, tapos ka na ba? Kung ganun, ako naman ang susubok. Ano itong nakikita ko? Paanong posible ito? Si Chen Ye ay isang dakilang maestro. Isang maestro ng Goshu. Napabagsak siya sa isang magaan na atake. Naipatalsik na lang siya. Shenzu, paano niya nagawa iyon? Tao pa ba siya? Ito ang tunay na lalaki. Lolo Chen, ayos ka lang ba? Ito ba ang tinatawag na mahiwagang sining? Ngayon lang ako tunay na namangha. Maraming salamat sa iyong pagtuturo, kaibigan. Ang aking paningin ay tila limitado. Ngayon ko lang nalaman na may mas mataas pa sa pinakamataas. Wala namang problema. Mga bagay na hindi mo pa nasaksihan. Marami pa iyon. Hindi ko pa natatanong ang pangalan mo, kaibigan. Ang tinutukoy mo ba ay pangalan? Ako si Xing Jingren. Pasensya na kung may nagawa akong pagkakasala ngayong araw. Umaasa ako sa iyong pangunawa, kaibigan. Bukod pa rito, may isa pang pakikiusap akong hindi karaniwan. Sana'y mapagbigyan mo ako, kaibigan. Alam mo namang hindi pang karaniwang hiling ito. Gusto mo pa rin ba akong pumayag? TSK, itong matandang ito. Napakawalang hiya. Ha. Nais kong sumunod sa iyong landas, kaibigan. Pakiusap, turuan mo ako ng iyong kaalaman, kaibigan. Kung ganun, ano ba ang mapapala ko? Xing Jingren. Si Lolo Chen ay isang dalubhasa sa sining ng bansa. Marami siyang koneksyon.
Kung susundan ka niya, puro pakinabang lang ang makukuha mo. Walang masamang may dudulot. Oh. Sige, pahihirapan ko pero papayag ako sa'yo. Salamat, Master Zing. Sige na, madali, dalhin mo ako para makita ang matanda sa bahay nyo. Oo, dito po, pakisunod. HMM. Master, may pag-asa pa bang gumaling ang lolo ko? Master si Wenbing ay junior apprentice ko. Kailangan pa namin ang tulong mo. Ang matandang ito, kung titignan mo, hindi siya mukhang nawala sa tamang pag-iisip dahil sa page ensayo. Mukhang nalasan siya ng kung anong mahika. Hoy, may paraan ka ba talaga para masagip ang lolo ko? Pakitulungan mo ang lolo ni Chenzu. Hindi ko sinabing hindi ko siya tutulungan. Master, ano itong ginagawa nyo? Ito ang ginawa ng aking master. Ang 9-turn golden pill. Kayang gamutin nito ang matanda. Sobra-sobra pa ang epekto nito. Sige, kunin mo. Tapos na. Ganun lang ka-simple. Oo nga. Pero, hindi dahil sa maling pagsasanay ang nangyari sa kanya, kundi dahil sa lason ng Gu. Lason ng Gu. Imposible. Bago pa magkaberya sa pagsasanay ang aking kapatid sa pananampalataya, umaabot na siya sa antas ng Zhongxi. Paano siya madadapuan ng lason ng Gu ng ganoon kadali? Gising na ang lolo ko. Lolo, kapatid sa pananampalataya. Kapatid sa pananampalataya. Oy, Chenzu, Xiao Yuan. Sino ang nagligtas sa akin? Lolo, siya. Kaibigan, ako ang nakapinsala sa iyo. Malapit ka nang mamatay. Chenzu, Chen Jian. Ang lolo mo ba? Matagal nang may sakit, at nahihibang na. Katatapos lang iligtas siya ni Xing Jingren. Bakit niya isinumpa si Xing Jingren na mamatay? Lolo, Laohan, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Paano mamamatay ang dakilang maestro? Paano mo nalaman na malapit na akong mamatay? May hindi kayo alam. Hindi ako nag-aaberya sa pagsasanay, kundi may gumamit ng lason ng Gu. Sa sikretong kasulatan na iyon, kapag nalason ng Gu, insect, may uugnay ang buhay mo sa taong nalason. Kung may magtatanggal ng lason, Gu insect, lilipat ang Gu insect sa katawan ng taong nagtanggal ng lason. Siguradong mamamatay. Walang lunas ang lason ng Gu insect. Wala kang magiging problema, di ba? Bakit ganito? Xing Jingren, hindi ko talaga ito alam dati. Ang lason ng Gu insect ay walang lunas. Kung hindi, Jingle, pasensya na. Hindi ko rin alam na ganito ang mangyayari. Ako, Master, ang lakas ninyo ay tila likas na biyaya. Paano kayo mamamatay ng maaga? Biro lang ba ito? Malapit na akong mamatay. Wala itong kinalaman sa Gu insect. Ang Gu insect na sinasabi nyo ay ito. Parang maharlika ang itsura. Halos. Ang Gu insect na muntik nang pumatay sa akin. Bigla na lang pumasok sa katawan mo. Hindi ko kaya. Kayang-kaya, noong bata pa ako. Kapag nag-iensayo kami ng master ko, lahat ng klase ng lason ay nakita ko na. Matagal na akong immune sa lahat ng uri ng lason. Nako, halos makalimutan ko ang oras. Malapit na ang 3 oras. Han Chenzu, nailigtas ko na ang lolo mo. Ikaw naman ang dapat magligtas sa akin. Gusto ko lang itanong sa'yo, kaya mo bang? Salamat sa'yo, Xing Jingren. Hehe, buhay na ulit ako. Kingle, kanina sobrang nasabik ako. Kaya naman. Sige na, tama na. Ganitong simpleng bagay. Para sa pamilya namin, Xing Jingren. Wala namang kahirap-hirap, hindi ba? HMP. Tama lahat ng sinabi ng asawa ko. Pero, pwede mo bang pakawalan muna ako? Medyo mainit kasi nakayakap ka sakin.
Chenzu, kung wala na namang iba, uuwi na muna kami ni Xing Jingren. Chenzu, column na. Tulungan mo ako. Kingle, sandali, hintayin mo ako. Itong mga kabataan, ganito ba talaga ka-weird ang laro nila? Asawa, ay naku. Ay, asawa ko, pwede bang sa susunod, huwag ka ng ganito ka-violent. Ako naman ay, HMPH. Sabihin mo ng totoo. Ano ang sasabihin? Nagpapanggap ka pa. Ano ba ang ibig mong sabihin na malapit ka ng mamatay? Meron pa akong itatanong sa'yo. Totoong gusto mo ba talaga ako? O gusto mo lang ba? Makipaglaro lang sa akin. Qingle, bakit ka tumatakbo? Hindi ko naman inaagaw. May lihim akong sasabihin kay Qingle. Pwede bang umalis ka muna sandali? Oh, sige na nga. Ay, bumalik na ulit ng kaunti ang kapangyarihan ko. Posible kaya na dahil hinalikan niya ako kanina. Pero nasaan ang susunod kong babaeng diwata? Nasaan kaya siya? Qingle, hindi ka talaga nagalit, di ba? Ikaw pa nga ang nagutos sa akin na subukan siya dati. HMP, subukan ay subukan. Pero niyakap mo siya sa harap ng maraming tao. Hindi pwede yun. Kung walang tao, pwede ba? Hoy, subukan mo. Sige na, tama na. Nagbibiro lang ako. Boss Lu, pwede ba akong pumasok? Pasok ka. Boss Lu, sina Ginoong Shu at si Ginang Shu ay kanina pa naghihintay sa inyo. Sinabi nila sa akin kanina na ipaalam sa inyo na nais nilang imbitahan si Ginoong Xing na pumunta sa bahay ng pamilya Shu. Naiintindihan ko. Ano sa tingin mo, Qingle? Gusto mo bang subukan ko na siya ngayon? Baka naman itong si Xing Jingren ay walang kwenta. Talagang babero nga siya. Hayaan na lang si Chenzo na subukan siya. Kung talagang babero siya, mas mabuti nang magdusa ng saglit kesa magtagal ang sakit. Mabuti na rin na makita ng maaga. Paano? Hindi mo kayang magpaalam. Sige, kung totoong hindi mo kayang magpaalam, aalis na ako. Ay, sino ang nagsabi na hindi kaya magpaalam? Isa lang naman siyang mabahong lalaki. Bahala ka na, Chenzo. Sige, aalis na ako. Isang mabahong lalaki. Hindi ba kita kayang labanan? Polem. Uy, mangyari po, sir at binibining tagapagmana. Bakit parang may kutob ako, na ang ikatlong babaeng demonyo ay nasa pamilya Shu? Maaari bang siya nga? Mangyari po, Ginoo. Ay. Dalawa lang pala ang upuan ng sasakyang ito. Mas maganda naman ito kumpara sa mga nasa bundok namin, na bumabiyahe sa lungsod para magsakay ng mga tao. Hindi mo masasabi, mas komportable ito kaysa sa bus. Ha ha ha. Hindi ba sa bahay ninyo ang punta natin? Bakit hindi pa kayo sumasakay? Ha, isang upuan na lang ang natitira. Saan kayo uupo? Ano sa tingin mo? Kung ako ang masusunod, bigyang respeto ang matatanda at isaalang-alang ang bata. Matanda, dito ka maupo. Ikaw naman. Pwede tayong magsiksikan na lang. O kaya umupo ka sa hita ko. Ayos lang sa akin kung medyo dehado ako. Ikaw ay isang manyak. Matandang Shu, ang nakatatandang anak na babae ng pamilyang Shu. Narinig ko ito. Si Matandang Shu at ang nakatatandang anak na babae ng pamilyang Shu. Gustong imbitahan siya sa tahanan ng pamilyang Shu bilang bisita. Pinapanta ako dito ni Boss Lu para ihatid ka. Walang problema. Hindi na kita kailangang samahan. Bumalik ka na. Sabi ni Qingyu. Sumakay ka sa kotse ni na Matandang Shu at ang nakatatandang anak na babae ng pamilyang Shu. Hindi magalang na payagan akong ihatid ka. Ang makasabay ang isang marangal na tao sa parehong sasakyan. Ako, bilang matanda, ay labis itong hinahangad. Lolo, Matandang Shu, may ilang salita si Qingyu. Nais niyang iparating ko sa kanya. Kaya naman, anong mga salita?
Sabihin natin sa loob ng kotse. Sige, sakto dahil may tanong din ako para sa'yo. Kung ganun, ako bilang matanda, ay maghihintay sa marangal na tao sa pintuan ng bahay. Sumakay ka na, Lolo. Oo. Bumaba ka muna. Anong ginagawa mo? Ako. Hindi ko ba pwedeng ikabit ang seatbelt mo? Oo, oo. Sobrang init sa loob ng sasakyan. Kung hindi, ako pa rin. Sumakay tayo ng kotse kasama ang matanda. Hoy, bumalik ka. Bakit ka tumatakbo? Pwede ba kitang kainin? Ang hirap sabihin ng amo ko. Ano ang sinabi ng iyong amo? Ang mga magagandang babae ay pawang mga diwata. Kumain ng mga tao nang hindi nag-iiwan ng anumang buto. Mag-ingat ka. Ang sakit ng mga binti ko, pakimasahe para sa akin. Ha? Ako, sabi mo Mitch ako. Hindi ka nakikinig sa akin. Paano hindi ka ba natatakot na gagawin ko kumain ng tuyo? Panasan mo lahat. Ang malas ko. Nabawi ko na lahat ng lakas ko. Tingnan mo kung paano kita makitungo. Paano maglinis. Tulad mo ngayon. Ganoon ba ang kaso ni Kingle? Ano? Ano sa tingin mo? Ah, iyon. Hindi iyon parusa. Yan ang reward mo. Wishful thinking. Bakit? Ano sa tingin mo? Dahil ba sa akin? Hindi kasing ganda ni Kingle. Maganda. O dahil sa figure ko. Hindi kasing hot niya. Bahala ka na mag-isip dyan. Uy, saan ka pupunta? Ang bagal-bagal mo kasi. Yung matanda, nakaalis na. Kailangan ko siyang habulin. Zing Jindren, talagang bagay sa'yo ang pangalan mo. Ganito na nga ako. Pero ikaw, wala ka pa ring pakialam. Nakakainis ka. Uy, kamusta na? Shenzhou, nilalapitan ka ba niya? Yang G** dong na yan. Ano, talaga bang ginawa niya? Hindi naman. Uy, sasabihin ko sa'yo ha. Ginawa ko na ang lahat. Konti na lang, parang maghuhubad na ako. At alam mo ba kung anong sinabi niya? Sabi niya, ang ganda ng ilusyon mo. Ako, grabe ka, natawa ka pa. Ako ang best friend mo. Kailangan mong bumawi sa'kin. Dahil sa G** dong na yun, nawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Kasi nga ikaw ang matalik kong kaibigan. Relax ka lang. Babawiin ko talaga sa'yo ng maayos. Ayan, mabuti naman. Ano ba kasi? Bakit sa kanya? Todo effort siya. Pero sa akin, ang lamig-lamig niya. Ibig sabihin ba nito, na mas maganda talaga si Qingli kaysa sa akin? At mas kaakit-akit siya. Miss Han, pupunta pa ba tayo? Pupunta saan? Wala nang tao doon. Parang nag-aalok ng pagmamahal sa taong walang pakialam. Bumalik na lang tayo. A00505. Ginoo, ayon sa inyong utos, naayos na lahat. Ngayon ay matutulungan tayo ng isang bihasa, kaya hindi na tayo natatakot sa pakana ng Wu family na parang bangteng patibong. Lolo, hindi ko talaga maintindihan. Yung taong parang walang direksyon, at mukhang malisyoso pa. Anong ginawa niyang pang-akit sa'yo? Para magtiwala ka sa kanya ng ganyan ka-indi. Ha ha ha. Hindi dapat husgahan ng tao sa panlabas na anyo. Ikaw talaga.
Mahaba pa ang ating lalakbayin. Lolo, kaya mo bang makipagpustahan sa akin? Oh, ano ang pustahan natin? Na siya ay marunong lang ng kakaibang mga kalokohan. Pero sa totoo lang, isa siyang mapagkunwari na nagpapakita ng kabutihan. Manloloko. Ang batang ito, nakakatuwa. Sige, pumapayag ako, apo. Kapag nakita mo na ang kakayahan ng bihasa, magkakaroon ka pa ng oras para magsisi. Uncle Yufu, samahan mo muna si Lolo papasok. Hayaan mo siyang manood ng maigi. Ito. Nene, hahayaan na lang kita. Maging makulit ulit kahit isang beses pa. Ha, maswerte. Ginoo, umuwi muna. Opo, Ginoo. HMPH, malaking sinungaling. Niloko mo pa ang lolo ko. Tingnan mo kung paano kita ilalantad. Ano ba yang sinasabi mo ng kung ano-ano? Ano yang sinasabi mong walang katuturan? Mandurukot, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ay. Wala kang hiya. Bakit mo ako binitiwan? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na bitawan kita? Heto, Zay. Ay, wala kang konsensya. Mababait akong inakay kang tumayo. Hindi ka man lang nagsabi ng salamat. Sige na nga, pati ikaw pa. Hay, hintayin mo ako. Wah. Ay nako, ang inyong tahanan ay puno ng biyaya. Nagkakalap ng hangin at humihigop ng enerhiya. Ang bahay niyo pala ay isang lugar. Isang maswerte at mainam na lugar ayon sa Feng Shui. Marunong ka pa pala sa mga ganito. Nakapagtataka bang alam ko ito? Marami akong nalalaman. Sinabi ko bang mataba ka? Hingal ka ng hingal. Hindi naman ako mataba, at hindi rin ako hinihingal. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo sa tanghaling tapat, Zay. Umalis ka na lang nang hindi man lang nagsalita. Nasaan ang matandang lalaki sa bahay ninyo? Hindi ba siya ang pumunta? Para anyayahan ako bilang bisita. Darating si Lolo maya-maya lang. Sinabi niya sa akin na ako ang mag-asikaso sa iyo muna. Ikaw ang mag-aasikaso sa akin. Pwede rin naman. Paano mo gustong mag-asikaso sa akin? Mamaya, malalaman mo rin. Ha? Ay. Kailan ko ba talaga matatagpuan ang iba pang babaeng Diablo? Ano ba ang dapat gawin para makasama sila bilang mga kasama ko sa landas? Ginoong Zing, inaanyayahan ka ng Senyorita. Handa na siya upang mag-asikaso sa halip ng matandang lalaki. Oo. Ituro mo ang daan. Dito po, pakituloy. Ginoong Zing, nandoon lang ang Senyorita. Kayo po, pakituloy. Wow. Ang tanawing ito. Noong nanaginip ako ng gising, parang nakita ko na. Oh. Siya nga ang babaeng Diablo sa panaginip ko. May pag-asa na. Kaya ko na ulit mabawi ang isang bahagi ng aking kapangyarihan. Maaari pa akong mabuhay ng 3 oras. Hehe. Dumating ka na. Marunong ka bang mag-golf? Hindi. Ituturo ko sa iyo. Paano mo ituturo? Siyempre. Gagabayan kita ng mano-mano. Ha? Bakit ka natutulala? Halika. Yakapin mo ako ng mahigpit. Ituturo ko sa iyo kung paano maglaro. Oh. Ganito ba? Ay, huwag kang hamarang.
Itong kabataan, talagang maganda. Ako, itong matanda, ay halos gustuhin. Humiling pa ng 50 taon sa langit, para makabalik, sa panahon ng kabataan. 岁月啊， Ginoo, kahit na medyo iba ang tingin mo kay Ginoong Zing, at mukhang pinapaboran mo siya, pero ang payagan ng dalaga na ganito, hindi ba ito, nagiging masyadong kawawa para sa dalaga? Kawawa, siya rin ang may kagagawan niyan. May kasabihan nga, kung hindi kayang isakripisyo ang anak, hindi mahuhuli ang lobo. Ang dalawang batang ito, ay dapat ding, maglaan ng oras para palakasin ang samahan. Ganito ba, loko-lokong tao? Tingnan natin kung paano ko ilalantad ang tunay mong kulay. Tama ba ito? Lumapit ka pa ng kaunti, hawakan mo ng maayos. Oh. Tingnan mong mabuti, huwag kang gumalaw ng kung ano-ano. Oh, ikaw, walang hiya. Bakit mo ako sinuntok? Sinuntok kita. Papatayin kita, bakla. Tulong. Tulong. Tumigil, huminto, huminto. Itigil mo na. Babae ka. Bakit ang fierce mo? How dare you say that? Huminto. Tumigil. Narito. Tayo bilang tao. Dapat tayong maging makatwiran. Ikaw naman talaga. Pinilit mo akong yakapin ka habang natututo. Bakit ngayon bigla kang nagalit at nahiya? Ikaw pa rin naman. HMP. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerakan. Mag-iwan ka na ng huling habilin mo. Huwag mong isipin na ako. Ako. Hindi kita kayang talunin. Isa akong matinong lalaki, hindi nakikipagtalo sa babae. Wala sa lugar ang sigaw mo. Hayaan na lang. Hindi na kita gagayahin. Pupuntahan ko ang matandang lalaki sa pamilya ninyo. Isusumbong kita. Ay, Zing Jingren. Hindi pa tayo tapos. Tingnan mo ang mga kabataan na ito. Napaka-energetiko at romantiko nila. Nakakaingit talaga sa tulad kong matanda. 哇，老爷， Akma ba talaga ito? 可是 Hayaan ang batang babae na ito, at ang mataas na tao, mag-develop ng mas malalim na ugnayan. Iyon ang pinakabagay. 过了。 Dahan-dahan lang, Ginoo. Hindi mo ba napapansin? Ang ginagawa ng mataas na tao na ito, mukhang malaya at walang pakialam. Pero sa totoo, malinis ang puso na parang bata. Napakabihira nito. Tama ang sinabi mo, Ginoo. Terror na. Si Miyoke, ang batang babae na ito, natapos na niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gulo. Kung hindi pa tayo lalabas, para tanggapin ng mataas na tao, baka, magmukha tayong walang galang. Ginoo, dito po, mangyaring sumunod. Mabuti na lang at mabilis akong tumakbo. Kung hindi, baka talagang lamunin ako ng babaeng halimaw na ito, ng buo at buhay. Pero, paano ko ba talaga magagawa na maging kaibigan siya sa landas? Dakilang Ginoo. Ay, nako, dakilang Ginoo. Ang apo kong ito, simula pagkabata ay pasaway. Pasensya na kung natakot ka, dakilang Ginoo. Ha ha ha. Ano ito? Hindi ito nakakatakot para sa akin. Ha ha ha. Zing Jingren, tumigil ka dyan. Kung tunay kang lalaki, huwag kang magtago sa likuran ng lolo ko. Lumabas ka na ngayon din. Ayoko. Ikaw. Tama na, tama na. Sa harap ng dakilang Ginoo, huwag kayong masyadong magulo. Anong klase namang asal ito? Lolo, ganyan na nga ang ginawa niya sa akin. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Sige na, tama na. Ikaw mismo, ang nagpumilit na subukin ang dakilang Ginoo. Kung magrereklamo ka, sisihin mo ang sarili mo. Pero isa rin siyang mapagpanggap na peking Ginoo. Mandaraya, kalokohan. Ang dakilang Ginoo na iyon ay may pusong dalisay gaya ng isang bata. Ang kagustuhan niyang makipaglaro sa iyo ay isang bihirang bagay na. Huwag ka nang majinarte. HMM. Lolo, magaling ka talagang tumingin sa tao. Naiintindihan ko, Lolo. Dalubhasa. Inihanda ko na. Ilang lutong bahay. Hindi alam. Maaari mo bang ipakita sa akin ang liwanag? Nagugutom na rin ako. Well, pag-usapan natin ito ng maaga. Malaki ang gana ko. Ha ha ha. Bagamat malayang kumakain ang amo. Pakiusap. Dalubhasa. Noo. Matandang lalaki. Actually meron. Magtanong ng isang bagay.
Oops, alam. Kain muna tayo. Kumain ng mabuti para magkaroon ng lakas para magtrabaho. Mabuti. Mabilis. Umupo. Ito ay mabuti. Ito ay masarap. Bukod sa, bilisan mo. May ulam pa ba? Bilisan mo. Oh, isda. Mabuti. Ilagay ang isda sa harap ko. Hey, mabuti. Sabi ng amo ko, ang isda ay masustansya at dapat kang kumain ng higit pa. Reinkarnasyon ng mga nagugutom na multo. Master, inihain lahat ang mga pagkain. Dalubhasa. Mangyaring subukan ito. Pagkatapos ay magsisimula na ako. Ikaw. Ito ay ang pagtatapos ng pagkain. Oo, tapos ka na kumain. Ano ang kinakain natin? Hindi pa kami kumakain. Mabuti. Ano ang sinasabi nito? Huwag sisihin ang master. Ang babaeng ito. Alam. Bakit ko kinain lahat? HMPH. Ano pa kaya ang dahilan? Hindi ba ito lang? Hindi ka sanay sa ganitong mga bagay. Mas matako ka pa sa baboy. Miyoke. Huwag kang bastos sa marurunong. Dahil sa pagkain na ito, may lason. Ano? Ito. May lason sa pagkain na ito. Paano ito posible? May lason sa pagkain na ito. Paano ito posible? Marurunong. Ikaw. Ayos ka lang ba? Ikaw talaga. Tanga. Alam mong may lason pa. Kinain mo pa rin. Bilisan mo. Alis na tayo. Sasamahan kita sa ospital. Hala. Ano? Wala akong problema. Lolo. Siya ba kaya? Naapektuhan na siya ng lason. Nabaliw na yata siya. Oh, ay nako. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Kahit na ako, naubos na ang kapangyarihan ko. Pero mula pagkabata nag-ensayo na ako ng Howran Xingqi technique at ng Vajra body technique. Matagal na akong immune sa lahat ng lason. Sigurado ka ba? Hindi mo ba kami niloloko? Ako at ang lolo ko. Marurunong. Paano kaya kung dumiretso na lang tayo sa ospital para magpa-check up? Hindi kayo naniniwala. Madali lang yan. Humanap na lang kayo ng daga. Subukan sa daga. Malalaman na natin kung may lason ba sa pagkain na ito. Pinagpala. Ginoo. Mabilis na gawin mo ito. Oo, Ginoo. Pinaghihinalaan pa rin kita. Niloloko mo kami. Sa buong mundo, sino ang hindi tinatablan ng kahit anong lason? Kung ganun, magiging Diyos na siya. Ay nako, talagang bihirang mangyari na makakarinig kami ng magandang salita mula sa iyo. Kung talagang gusto mo, na ituring mo akong Diyos, walang problema naman. Ako, nako, tigil muna. Ang galing mo talaga. Magpalusot para makaangat. Hintayin mo munang bumalik si Fushu. Kung malaman niyang niloloko mo kami, siguradong malalaman mo. Ang tapang ng pamilya Shu. Ginoo, may problema. Sabihin mo, ang dagang iyon, kaunting tira lang ang nadikit sa kanya, at namatay agad sa lason. Ano? Ang dagang iyon, kaunting tira lang ang nadikit sa kanya, at namatay agad sa lason. Ano? Naniniwala na ba kayo ngayon? Hindi ko hinayaang kainin niyo ito, para sa ikabubuti ninyo. Maraming salamat, marunong na tao, sa kagandahang loob na nagligtas ng buhay namin. Salamat talaga sa iyo. Dati, napagbintangan kita. Ay nako, maliit na bagay lang iyon. Hindi ba tinuruan mo rin ako? Mag-golf, tabla na tayo. Mabilis na kumilos upang magsaliksik. Gusto kong malaman, sino ang taong iyon, na naglakas loob sa harap ng matanda, na maglagay ng lason sa pagkain? Oo. Isang dalubhasa. Maaari bang magtanong tungkol sa insidenteng ito ng paglalason? Kapag ako'y nag-isip ng mabuti, ang taong naglagay ng lason, malamang may kinalaman sa hiling mo sa akin, tungkol sa bagay na ipinatupad. Lolo, posible bang ang pamilya mo ito? Tungkol naman sa piging bukas. Posible ba na ang pamilya mo ito, tungkol sa piging bukas? Kahit sino man sila,
Kailangan nating dumalo sa piging. Baka hindi alam ng dalubhasa. Ang dalawang pamilya, Shu at Wu, matagal nang may alitan. Ang pamilya Wu, palaging nais palitan ang pamilya Shu. Dahilan dito, nagimbita ang matanda sa piging bukas. Sa tingin ko, ito ay ang pamilya Wu, na nagplano ng maselang piging. Kaya naman, nais kong anyayahan ang dalubhasa, sumama sa akin sa piging. Ay nako, ang batang babae ng pamilya Shu, paano kaya siya papayag, na maging kasama ko sa landas? Bukod dito, ang iba pang, 6 na babaeng diwata, nasaan sila? Hoy, tinatawag ka ng lolo ko. Oo, matanda, ano ang sinabi mo kanina? Ay, marunong ka talagang magkunwaring tanga. Tinanong ka ng lolo ko, handa ka bang samahan siya sa maselang piging? Kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang ng direkta, HMPH. Ang lolo ko nga, lagi kang tinitingala at ginagalang. Akala ko rin isa kang kagalang-galang na tao. Hindi ko inaasahan na isa ka palang duwag. Hoy, sino ang tinatawag mong duwag? Hindi ba't sasamahan lang kita kumain ng libreng tanghalian? Anong nakakatakot doon? Sasamahan kita. Ay nako, sige, sige. Salamat na agad sa iyo, Paham. Pero, may tanong ako. Salamat na agad sa iyo, Paham. Pero, may tanong ako. Ay, hindi naman siguro balak mo manghingi ng sobra-sobra, ano, HMPH. Pinapayuhan kita. Ang lolo ko naman ay hindi, walang paghahanda. Kaya itigil mo na agad ang ganitong balak manghingi ng sobra-sobra. Miyako, tumahimik ka, Paham. Sabihin mo nang walang pag-aalinlangan. HMM. Ay nako, ako, gusto ko lang sanang itanong. Bilang isang lalaki, paano ba dapat makitungo sa isang babae upang magkaroon ng anong klaseng relasyon? Para lang maupo at makapag-usap tungkol sa daan, at maging magkaibigan sa daan. Maupo at mag-usap tungkol sa daan, maging magkaibigan sa daan. Oh, medyo naiintindihan ko na. Ha, maupo at mag-usap tungkol sa daan. Lolo, ano ang ibig sabihin nito? Marangal na tao. Ako, bilang isang matandang lalaki, hindi mahilig magsalita. Ang tanong na ito, hayaan ang aking apo na babae gamitin ang aksyon upang sagutin ang marangal na tao. Lolo, ano ang ibig sabihin nito? Miyauke, ang marangal na tao. Simula ngayon, hindi na siya estranghero. Ay, hindi mo pwedeng ipagkait sa marangal na tao ang anumang impormasyon. Naiintindihan mo ba, Lolo? Ay, matanda, huwag kang umalis. Talaga, ano ang ibig sabihin nito? Hoy, ano ang gusto mong hanapin? Ang gusto kong hanapin ay kung ano ang maaari kong makuha. Umaasa pa rin ako na maging kasamahan kita sa landas. Ikaw, talaga bang iniisip mo ito? Nakakainis na Elye, 1 taon na ang nakalipas. Ibinenta niya ang 10% ng shares ng L Group. Tama. Gaano nakatagal si Xing Jingren sa bahay ng mga Shu? Oy, kakahiwalay niyo lang ah. May mga tao na agad na miss ang asawa nila. Ay nako, tinutokso mo na naman ako. Hindi ko naman tinutokso. Ginagawa ko lang, ay sinasabi ang nasa puso ng iba. Sinabi ko lang. Kung talagang miss mo siya, sasamahan kita hanapin siya. Sinasabi mo si Xing Jingren, hindi ba siya magpapalipas ng gabi sa bahay ng Shu? Hindi siguro. O baka tayo hulihin natin siya. Sang-ayon ako. Ikaw, talaga bang iniisip mo yan? Ganyan talaga ang iniisip ko. Hindi ka naniniwala. Sige, pakiramdaman mo. Sino ba ako? Si Xing Jingren. Bakit kita lolokohin? Hindi ko hahawakan yan. Tingnan mo. Kaya pala sabi ng master ko, mag-ingat sa mga babaeng halimaw na tulad mo. Bigla-bigla ang ugali mo. Ang bilis mong magbago ng ugali. Parang nagbabasa lang ng libro. Kung tayo'y magiging magkaalyado, ano na ang mangyayari kay Lu Qingyul? Usapan natin to. Anong kinalaman niya rito? Oh. Bakit? Gusto mo rin bang maging asawa ko? Oh. Aba, kailangan kitang punahin. Nung ginawa ko, ngayon ay modernong lipunan na.
Pinapahalagahan ng isang asawa lang. Mga ilegal na gawain, hindi ko gagawin. Nasaan ang asawa ko? Siya lang si Lu Kingle. Nag-iisa. Tayo ay maaaring maging magkaibigan lamang. Sino ang gustong maging asawa mo? Hindi na kita papansinin. Hoy, 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 hey, hindi ka pa sumasagot sa tanong ko. Ano ba talaga ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae para masabing magkaibigan sila? Lolo. Inapi na naman ako ni Xing Jingren. Ha ha ha. Ginoong Shu. Binibining Shu. Ha ha ha. Tong meron dito. Si Shu Laolu ay laging nag-aalala kay Xing Jingren na baka magdulot ng abala sa inyong tahanan, kaya't sinadya niyang sunduin siya pauwi. Ha ha ha. Ay. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ah. Uy, asawa ko. Bakit ka nandito? Dilim na. Sinusundo kita pa uwi. Hindi pa ba tanghaling tapat? Oh. Pasensya na po, Ginoong Shu. Aalis na po kami. Ha ha ha. Dahan-dahan lang. Masakit, masakit. Paalam po, Ginoong Shu. Sige na, ayos na. Qingle, saan tayo pupunta ngayon? Pumunta sa night bar. Ah, ito ako. Nakabawi na naman ng isang antas ng kapangyarihan. Kakaiba si Shu Miyaoke. Kailan siya naging kaibigan ko? Bakit pupunta sa night bar? Gusto mo bang maghanap ng gwapo? Nandito pa ang asawa mo, hindi siya magseselos. Ah. Magseselos. Ang suka ay para sa dumplings, hindi ang dumplings para sa suka. Tanga. Ano bang iniisip mo? Pupunta ako sa night bar. Ang boss. Bawiin ang mga shares na ibinenta ng mura ni Luye. Sige. Bilang isang veteranong driver, dadalhin ko kayo sa expressway. Mawak ng mabuti. Iya. Iniisip mo pa rin si Gauren. Hindi ko siya iniisip. Alam ko na ang totoo. Katulad ni Gauren. Batang henyo. Mahahanap pero mahirap matagpuan. Katulad ni Gauren. Batang henyo. Minsan lang dumating sa buhay. At sa paligid niya. Tiyak na maraming naaakit na magagaling na tao. Ikaw. Dapat handa ka na sa isip mo. Ginoo. Nalaman ko tungkol sa pamilya ko, ang inanyayahang dalubhasa, nasa night bar para maglibang. Gusto mo ba? Naipaayos ko siya sa tao ko. Mayroon tayong bihasang tumutulong, na tiyak na maibabalik ang Wu family feather. Hindi na kailangang gumawa ng ganitong hakbang, upang maiwasang mabahala ang kalaban. Oo. Sige, punta ka. Ay, grabe. May ganito palang magandang lugar, bakit hindi niyo ako dinala dito ng mas maaga? Hindi ko natitingnan. Shenzu, maghanap kayo ng upuan sa sulok, hintayin niyo ako. Ingle, kaya mo bang mag-isa? Narinig ko kasi, ang may-ari ng night bar, si Zhao Yud, may malalim na koneksyon, hindi siya madaling kausap, baka pahirapan ka niya. Nandito tayo para makipag-usap, pagbili ng mga shares, hindi niya tayo pahihirapan. Mas mabuti pa, samahan ka namin, kung sakaling may problema, may kasama tayo. Sige. Mamaya, pag-akyat mo, huwag magsalita ng basta-basta, oh. Nitignan mo pa. Ha ha ha. Ginoong Zhao. Pasensya sa biglaang pagbisita, sana'y maunawaan mo, hihihi. Pangulo ng Lu Group. Lu Kingle. Hindi ako nagkamali, di ba? Hindi ko inaasahan na kilala ako ni Zhao, boss na karangalan, nandito ako ngayon.
Ay naku. Halika, halika, maglaro habang nag-uusap. Hehe. Pasensya na, Jow. Hindi ako marunong maglaro. Sakto lang yan. Tulad nila. Aakayin kita ng personal. Ginoong Jow, nandito ako ngayon para makipagnegosyo. Si Ginoong Lo ay seryoso sa pakikipagnegosyo. Pinahahalagahan niya ang integridad. Kung hindi ka makapag-relax, paano tayo makakapagnegosyo ng maayos? Hindi ba ikaw ang nagsabi na ako ay may masamang ugali? Ginoong Lo. At tingin ko, alam mo rin ang mga paraan ko. Bilang si Jow, kahit magbigay lang ako ng 10% na bahagi, pabagsakin ang Lo Group. Kahit papaano ay magastos lang ito ng kaunti, Jow. Kailangan mo bang palalain ang sitwasyon? Hindi mo ba naiintindihan ang realidad? Ngayon ikaw ang may kailangan sa akin. Kapag humihingi ng tulong, kailangan mong magpakumbaba o gali. Kung hindi, huwag na lang. Itong tinitingnan mo. Di ba close ka kay Mr. Shu? Tulungan mo si Qingle. Sabihin mo naman siya, di ba kayo ang nagsabi na huwag magsalita ng kung ano-ano? Hahaha. Boss Lu. Ang pamilya Shu ay parang mga balang sa taglagas. Kala mo ba matatakot ako? Bukod pa rito, ganito klaseng tao, paano niya sila makikilala? Shu Changqing. Mamaya, may bisita pang darating. Limitado ang oras ko. Pag-isipan mo ng mabuti, hanapin mo ako sa lounge. Pag-usapan natin ang hole-in-one. Tapos saka natin pag-usapan ang tungkol sa pag-reclaim mo ng shares. Ikaw, hintayin mo. Pwede na ba akong magsalita ngayon? Hindi ba laro lang ito? Sasamahan kita maglaro. May lakas ng loob ka ba? Hahaha, karapat dapat ka bang makipaglaro sa akin? Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Hindi ko kaya. Bata, matapang ka talaga. Sige, sasamahan kita. Pero kung matalo ka, ikaw at sila, lahat kayo, iiwan niyo sa akin. Paano kung manalo ako? Kung ikaw ang manalo, ibibigay ko ang mga shares ng Lu Group nang walang bayad. Pero, wala kang pagkakataong talunin ako. Ihanda ang bola. Opo. Uy, Xing Jingren. May billiards ba sa bundok ninyo? Wala. Anong wala? Wala pero naglakas loob ka pang makipagpustahan. Gusto mo bang mapahamak kami ni Qingle? Huwag kang mag-alala. Siguradong panalo ako. Ha? Ikaw pa. Gusto mo pang talunin si Boss Jow namin? Haha, talagang nakakatawa. Ang ating boss na si Jow ay kampyon ng buong probinsya. Hey, Shenzhou, mamaya, kung matalo si Xing Jingren, umalis ka na agad. Ayaw ka naming madamay. Hindi ka namin pwedeng idamay. Hindi si Qingle. Ito ba yung sinasabi mo? Huwag mag-alala, wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Alam mo ba ang mga patakaran, bata? Huwag mo akong sisihin, Jow, na inaapi ka. 3 laro, 2 panalo, simulan na. Asawa. Tama ba ang ganitong paglalaro ko? Hayaan mo na, ako na ang gagawa. Ha ha ha. Ang galing mo, bata. Sa ganyang antas mo, gusto mo akong talunin. Labag, ulitin ang tira. Huwag kang masyadong magyabang. Isang tira, malinis na mesa. Siya talaga ay isang henyo. Siguradong ito ay hindi lamang tsamba. O baka naman sinasabi mo, siya, panalo ako. Lumabag ng 2 beses ng sunod-sunod. Talo ka sa unang laro. Bakit naman? Mayabang. Hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran? Ito ay larong Chinese blackball.
Siyempre talo ka kapag sunod-sunod ang paglabag mo. Niloloko mo ba ako? Sige, bibigyan kita ng isang laro. HMPH, ihanda ang mga bola. Oo. Bata, maghintay ka lang. Hahaha, paglabag. HMPH. Ha, paano nangyari ito? Ako nga ang kampyon ng buong probinsya. Paano ako magkakamali sa ganitong simpleng pagkakamali? Ha, lumabag ng 2 beses ng sunod-sunod. Natalo ka na. Nakapagtataka, pero kahit natalo ako, tabla pa rin tayo. Tingnan natin sa ikatlong laro, kung kaya mo akong talunin. Ihanda ang mga bola. Tingnan mo kung paano kita tatalunin. Swerte mo lang talaga. Tingnan natin kung kaya mo ubusin lahat ng bola sa isang tira. Ubusin lahat ng bola sa isang tira. Sige, gagawin ko. Ay, Shenzu. Siya ba, gumamit ng mahika? Sigurado. Ayan, hindi ako ang lumabag ngayong beses. Oo nga, wala kang nilabag. Sa larong ito, panalo ka. Ngayon, panahon na para tuparin mo ang pangako mo, hindi ba? HMPH, hindi ko tutuperin ang pangako ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Zhao Zong, isa kang respetadong tao. Kahit ang simpleng prinsipyo ng tanggapin ang pagkatalo, ay hindi mo alam. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan kapag kumalat ito? Tama, oo nga. Akala ko ba ikaw ang kampyon sa buong probinsya? TSK, hindi ka pala marunong tumanggap ng pagkatalo. Huwag ka na lang lumabas at mapahiya. Kayong dalawa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ubusin lahat ng bola sa isang tira, ganun ba? Binabawi ang sinabi, ganun ba? Hahadlangan mo kaming makalabas dito, ganun ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinasabi ko sa'yo. Maniwala ka o hindi, ipapasok ko ito sa bibig mo, para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng ubusin lahat ng bola sa isang tira. Oy, huwag, 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 huwag. Suko na ako, hehe. Dalian mo, nagmamadali ako. Oo. Mahal, tingnan mo kung tama ba. Oy, Chingle, tara na. Magpakabait ka o babanatan kita ulit. Asawa ko, alis na tayo. Hindi pa tapos to. Tingnan mo kung dumating na ang mga bisita ko. Oo. Zing Jingren, masyado kang padalas Delos. Sa susunod, huwag mo nang gawin ito. Oo, naiintindihan ko, mahal. Takot ka talaga sa asawa mo. Walang kwenta. Ay, naku. Shenzu, magseryoso ka naman. Sinasabi ko lang, kahit nakuha ko na ulit ang mga shares ng Lu Corporation. Pero sigurado akong si Zhao Yud ay hindi basta-basta titigil. Malakas ba talaga si Zhao Yud? Galing ka kasi sa kabundukan. Parang hindi mo alam kung gaano kalakas ang impluensya ni Zhao Yud sa Jiangnan. Napakalawak nito. Narinig ko, katuwang siya ng pamilya Wu sa kanilang mga ilegal na gawain. May koneksyon siya sa mabuti at masamang tao. Bukod pa rito, sinabi niyang ang pamilya Shu ay malapit nang bumagsak. Anong ibig sabihin nun? Mas mabuti pang ayusin muna natin ang sarili nating problema. Anong gagawin natin ngayon? HMM. Hindi ba nandito naman ako? Anong kinatatakutan mo? Hindi mo naiintindihan. Hindi na panahon ngayon na pwedeng umasa lang sa lakas ng kamao para magkaayos ang problema. Kung ganun, hindi ba sinabi ninyo na si Chen Jiren, ang matandang iyon, ay napakalakas din? Pabayaan natin siya ang mag-ayos kay Zhao. Hindi ba magiging maayos na yon? Mukhang wala na tayong ibang magagawa ngayon. Ay, masasabi ko talagang napaka-coincidence nito. Inimbitahan ako ni Lao Zu. Bukas pupunta ako sa bahay ng pamilya Wu para kumain. Libreng tanghal iyan. Ang Zhao Yudi na ito ay siya ring tao ng pamilya Wu.
Kaya ihahabilin ko kay Lao Shane. Naayusin silang lahat. Dapat mag-ingat ka. Ang tao na kayang maiparamdam ang takot kay Zulao. Tiyak na hindi basta-basta. Qing Yue, huwag ka nang mag-alala. Si Zhang Jingren, bukod sa pagiging medyo tanga, sa ibang aspeto naman, ay medyo matalino. Ha, ikaw ang tanga, pati buong pamilya mo. Tungkol sa mangyayari bukas, Qing Yue, bukas na natin pag-usapan. Ngayong gabi, ano ang plano mo kasama si Zhang Jingren? Para sa gabing ito, aalis ka ba? Umuwi ka at bisitahin ang lolo mo. Sige, kaya tayo. Magpapatuloy ba tayo? Sa mga hindi natapos na bagay kanina. Hindi ba't sinabi mo, asawa ko, na unti-untiin nating palalimin ang relasyon natin? Bakit ba ang apura mo? Sinong nagmamadali? Huwag mo na akong kausapin. Basta maging medyo mas agresibo ka lang. Patatawarin na kita. Asawa ko, hindi na ako maghahanap ng iba pang ilang kasamahan sa landas na ito. Mamamatay na talaga ako. Sigurado kang dapat unawain ang mga kahirapan ko. Zhang Jingren, napakalabis mo na. Kulang pa ba ang ipinakita ko? Hindi pa ba ito malinaw para sa'yo? Zhang Jingren, kung matapang ka, huwag mo na akong galawin magpakailanman. Saan pa ako hahanap ng iba kong mga kakampi? Malayo sa paningin, pero naririto lang pala sa harapan. Malayo sa paningin, pero naririto lang pala sa harapan. Mga alay, tulungan mo ako. Oh. Bata, payo ko sa'yo, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Lumayas ka. Yung babae sa likuran mo, siya ang pinili ng amo namin. Payo ko sa'yo, huwag kang makialam. Kung hindi, lagot ka sa amin. Hinabol ka nila. Sinong mag-aakala na makasisalubong ako ng isang tagpo mula sa isang nobela, kung saan iniligtas ng bayani ang dalaga? Kapag ipinakita ko ang husay ko at nailigtas siya, magpapasalamat siya sa akin ng todo, at magiging kakampi ko siya. Binge ka ba? Hoy, iniligtas kita. Maaari ka bang maging kakampi ko? Kakampi? Anong kakampi ang sinasabi mo? Sobrang dami mo nang napanood na drama, ano? Lumayas ka, bata. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ng amo namin. Maghintay ka lang. Iniligtas lang naman kita kanina. Kung ganoon ayon sa kwento sa nobelang tradisyonal, hindi ba dapat maging kasamahan kita at tulungan mo ako sa hirap at ginhawa, tagasunod ng daan ng immortalidad, ang totoong buhay, hindi katulad ng maikling kwento sa nobelang tradisyonal. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Mauuna na ako. Palem, hintayin mo ako. Tagasunod ng daan ng immortalidad, huwag mo na akong sundan. Hindi ako magiging kasamahan mo. Kailangan mo bang gawin para maging kasamahan ko? Ako, isang babaeng artista, at ikaw naman, tagasunod lang ng daan ng immortalidad. Hindi tayo kabilang sa parehong mundo. Naiintindihan mo ba? Hindi magkaparehong mundo. Mali iyan. Hindi ba't nasa iisang mundo lang tayo? Sige, babaguhin ko ang paraan ko ng pagsasabi. Maliban na lang kung ikaw ay anak ng mayaman, may 8 pirasong abs, at marunong magsalita ng 8 pang lengguwahe ng matatas. Kung hindi, huwag mo na akong pangarapin. Madali lang iyan. May abs naman ako. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Aba, mayroon nga. Ang maging anak ng mayaman ay imposibleng mangyari. Pwede bang maging unang henerasyon ng mayaman? Mayaman ang asawa ko. Mayaman din si Shulao. At kailangan ko ng pera. Sigurado akong ibibigay nila sa akin ito. Ikaw talaga. Talaga namang kakaiba ka. Sige na lang. Dahil iniligtas mo ako, imbitahan na lang kita para kumain. Para ito ay maging, para magkaibigan tayo. Totoo naman. Tara na. Pwede ba tayong kumain ng ihaw?
Paborito ko ang mga pagkain na iniihaw. Mahal niya ako. Hindi niya ako mahal. Ginoong Lu, ayon sa inyong utos, nalaman ko ang kinaroroonan ni Ginoong Zing. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya sa labas. Ikaw ba ay isang babaeng sikat? Oo, mataas na kalidad na hotel ito, tama ba? Oo, tama. Bakit ang kinakain ay puro ganitong pagkain sa kalye? Mukhang hindi mo naintindihan ito. Bago pa ako naging isang sikat na artista, ang pinakapaborito kong kainin ay ang mga pagkain sa kalye. Oo, bawat isa ay tunay na may lasa. Hindi katulad ngayon, palaging nagpapanggap na may klase sa harap ng iba. Kung ganoon, hindi na ako mahihiya. Sa akin ito, huwag mong agawin. Kuripot ka, hindi ko kakainin. Tang Xiaotang, binibigyan na kita ng pagkakataon. Tinanggihan mo ako, pero dinadala mo ang isang lalaking estranghero para kumain ng ganitong basura. Sino ka ba? Ikaw ang umaagaw ng pagkain. Siya ang nagutos sa mga tao na hulihin ang amo ko. Hindi mo ba ako kilala? Sige, sasabihin ko sa iyo. Ako si Wang Kai, mula sa Lu Group, ang amo sa entertainment company. Tang Xiaotang, tao siya ng kumpanya namin na pang-aliw. Naiintindihan mo ba? Tang Xiaotang, pumapayag akong maging lihim ang kasunduan natin. Ginagawa ko ito para sa iyong dangal. Pero hindi mo alam ang tama at mali. Ikalat ito. Saan ko ilalagay ang dignidad ko? Wang Kai, isa kang basura ng lipunan. Paano magkakaroon ng Lu Group ng ganito? Nang isang tulad mong pabigat, tama ang sinabi mo. Oo, basura nga ako. Pabigat. Pero ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw, huwag ka nang magpumilit ng walang saysay. Sundin mo ako ng maayos. Pwede mo pang ipagpatuloy ang pagiging sikat na bituin. Kung hindi, sandali lang. Ay nako, nakalimutan ko, nandito ka pa pala. Ang baho mong insekto. Halika, itapon mo siya sa dagat para pagkain ng isda. Ikaw ay nasa ilalim ng Lu Group. Ikaw ay nasa ilalim ng Lu Group. Boss ka ng entertainment company, di ba? Tama, kaya ba ni Lu Qingle na kontrolin ka? Nasusunog ang Pandia. Syempre naman, hindi mo gustong sabihin. Kilala mo ang Lu President namin, di ba? Oo nga, Lu Qingle. Siya ang asawa ko. Si Lu Qingle, ang asawa ko. Ikaw, peste ka. Talagang may kakayahan kang mag-isip ng mga imposibleng bagay. Huwag mong sabihin na ang boss namin na si Lu ay walang asawa. Kahit pa may kasintahan ng boss namin na si Lu, hindi kanya kailanman magugustuhan. Tao. Tagapaghasa ng espiritual na kapangyarihan. Salamat sa iyo sa pagligtas sa akin ngayon. Si Wang Kai at ang Lu Group, hindi mo sila dapat guluguluhin. Umalis ka na, Yu Kai. Wang Kai, basta pakawalan mo siya. Papayag akong sumama sa'yo. Hindi ako pwedeng umalis. Kapag umalis ako, mawawalan ako ng buhay. Hindi aalis. Sige, hindi aalis. Mas mabilis mawala ang buhay mo. Anong ginagawa mo? Nagpapalipas oras. Sige, kumilos ka na. Tang Xiaotang, sobrang inosente mo. Hindi ko siya pakakawalan. Kaya ko pa rin. Laruin ka sa aking mga kamay. Paano ka? Kayo. Ikaw, ang ginawa mo. Aba, matalas ang utak mo. Naisip mo na ito. Bata, kahit ano pa ang paraang ginamit mo para magawa ito, binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Isa ako sa Lu Group. Ngayon, patatawarin ko kayo dalawa minsan. Sa susunod, gusto pang may susunod. Boss Lu. Gusto mo pang may susunod, Boss Lu. Ay. Mahal, paano ka nakarating dito? Ako ba ang sinisisi mo? Sinira ko ba ang plano mo? Ang pagdating mo ang tunay na magandang balita. Ano, Boss Lu? Ang taong ito talaga ang asawa mo. Ang mga bagay ko. Ikaw ba dapat makialam dito?
Hindi ba ako ganito? Hindi ko alam na matatagpuan mo ito. Kung hindi ako pupunta, paano ko malalaman? Ginagamit mo ang pangalan ng Lu Group para gumawa ng kalokohan sa labas. Hindi ganito iyon. Boss Lu, ito, ako. Siya ang nagtangkang mag-akit sa akin. Pagsasabuatan nila ito, gusto nilang iset up ako. Ako ang totoong biktima dito. Boss Lu, nagsisinungaling siya. Siya ang may balak na lumabag sa mga patakaran. Ang pagkuha ko sa iyo ay para magbigay halaga sa kumpanya, hindi para labagin ang mga patakaran. Ang pagkuha ko sa iyo ay para magbigay halaga sa kumpanya, hindi para labagin ang mga patakaran. Huwag mo siyang paniwalaan, Boss Lu. Siya ang gustong umangat. Pagkatapos kong tanggihan siya, sinubukan niya akong akitin ulit. Dinisenyuhan niya ito para saktan ako. Ako ang totoong biktima. Akala mo ba maniniwala ako sa kalokohang ito? Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo sa mga pulis sa labas. Tumawag ka ng pulis. Ano sa tingin mo? Hahayaan na lang ba kitang magpatuloy sa kalokohan mo? Lu Qingyul, ikaw. Lumayas ka. Uy. Salamat sa'yo, Boss Lu. Umuwi ka na muna. Bukas, ipapagawa ko sa kumpanya ang isang opisyal na dokumento para humingi ng tawad sa'yo. At saka, magbibigay kami ng plano bilang kabayaran. Hindi na kailangan. Hindi naman nagtagumpay si Wang Kai. Isa pa, siya ang may kasalanan. Hindi ang kumpanya. Hindi ko kailangan ng plano ng kabayaran. HMM, pwede ka nang umalis. Sandali, mahal, hindi siya pwedeng umalis. Kapag umalis siya, mamamatay ako. Ha? Hindi siya pwedeng umalis. Kapag umalis siya, mamamatay ako. Xing Jingren, anong ibig mong sabihin? Mahal, alam mo naman, isa akong tao na nag-aaral ng immortalidad. 20 taon ko nang pinaghahandaan ang disiplina ng Howran Genkiju. Pero isang araw, bigla na lang, napanaginipan kita, at 8 pang iba. Simula noon, unti-unti nang nawala ang kapangyarihan ko. At pagkatapos, sinabi ng girong kong si Master, pinayagan niya akong bumaba ng bundok at maglakbay. At maging mag-asawa tayo. At makipagkaibigan sa 8 iba pang kasalungat na kasarian bilang mga kabanal. Kung hindi, mapapahamak na ako. Teka, mahal, hindi na pwedeng maghintay pa. Talagang mamamatay na ako. Mahal, kung mamatay ako, ikaw ay... Xing Jingren, huwag mo akong takutin. Gumising ka na. Kung talagang namatay ka, anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Tumawag na tayo ng ambulansya ngayon. Makakahabol pa ba tayo? Naisip ko na. Boss Lu, sa tingin ko may paraan pa akong maitulong upang iligtas siya. Anong paraan? Bilisan mong sabihin. Noon pa gusto niyang gawin akong kabanal niya. Tinanggihan ko iyon. Pero ngayon tatanggapin ko na. Maaari ba siyang may salba nito? Ano? Xingren, talaga namang ikaw ay... Sige, subukan mo na agad. Sige. Pumapayag na akong maging kabanal mo. Gumising ka na, bilisan mo. Boss Lu, wala pa rin siyang reaksyon. Anong gagawin natin? Hindi siya totoong namatay, hindi ba? Imposible. Hindi maaaring mamatay siya. Siguradong mali ang paraan mo ng pagsagot. Pwede mo bang? Halikan mo siya. Ako. Tama ka, hindi kita pinipilit. Pero kung gusto mo siyang iligtas, talagang labis kitang pasasalamatan. Oo, handa ako. Kung hindi dahil sa kanya na iniligtas ako, malamang noon pa lang ako ay napahamak na ni Wang Kai.
Hindi ako patay, buhay pa ako. Mrs., buhay pa ako. Buhay pa ako. Pasalamatan mo siya. Siya ang nagligtas sa iyo. Talagang mabuting tao ka. Ikaw ay parang buhay na Buddha. Salamat sa iyo. Dahil maayos ka na. Mr. Lu, babalik na muna ako. Kumain ng skewer. Kumain na lang sa bahay. Polem. Ano? Hindi ka ba makabitaw? Ano? Hindi ka ba makabitaw? Mrs., dahan-dahan naman. Ah, ang sakit. Mrs., dahan-dahan naman. Sumama ka sa akin pabalik. Tara na. Sumama ka sa akin pabalik. Kumain ka pa ba ng skewer? Sige, kainin mo. Hindi na ako kakain ng skewer. Kakain na lang ako ng hot pot. Kaya... Talaga bang gusto mong, maliban sa akin, makipagkaibigan sa 8 iba pang tao na hindi ka uri, magkaroon ng espiritual na pagkakaibigan? Oo. Sino-sino sila? Ikaw, Mrs., isa ka na. Han Chenzu, isa rin. Si Shu Miaoke, isa rin siguro. At saka yung kanina, yung ano, Tang Xiaotang. Mahal, anong nangyari sa'yo? Sige, magsalita ka na. Sino pa? Wala na. Hindi ba sabi mo 8 sila? Nasaan na yung natitirang 5? Yung natitirang 5, hindi ko alam kung sino sila. Wala rin akong alam kung nasaan sila. Kung ganun, hanapin mo na lang sila. Kapag nahanap mo na sila, saka ka bumalik. Saan ko ba sila hahanapin? Sa wakas, naibalik ko na ang 40% ng aking kapangyarihan. Disipolo ko, tansya ko bilang iyong guro, naibalik mo na ang 40% ng iyong kapangyarihan. Dapat mong malaman, ang Dao ay sumusunod sa kalikasan. 3 pinagmulan ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay may negatibo at positibong enerhiya. Nagbabalanse ng enerhiya. Binibigyan na naman ako ng aking guro, ng malayong komunikasyon. Guro, pwede bang normal na usapan lang? Pwede ba o hindi? Sa loob ng 3 araw mula ngayon, wala kang dapat ikabahala sa iyong buhay. Ngunit kinakailangan mo pa ring makipagkilala ng maaga sa iba pang mga kasamahan sa Dao. Sa gayon mo lamang magagawang bumangon mula sa pagkawasak. Guro, huwag po kayong mag-alala. Magpapakalakas ako, guro. Ikaw. Magdamag kang nakaupo rito. Oo, tama. Hayaan na lang. Kagabi, naiintindihan ko na. Ang isang taong katulad mo, ang buhay mo ay talagang puno ng kasiglahang nakatakda, pero... Dapat nasa puso mo ako palagi, asawa. Ano ang sinasabi mo? Palagi kang nasa puso ko. Palagi kang nasa puso ko. Hindi ba sasamahan mo pa si Ginoo Shu sa piging? Tara na. Sasamahan ka namin. Kayo, sino pa? Siyempre ang iyong mga kasamahan sa Dao. Kung ganoon, tara na. Dito. Hindi ko inakala na ang pinuno ng pamilyang Wu sa pagkakataong ito. Talagang nagdala pa kayo. Ang pangunahing disipulo ng dakilang maestro ng martial arts. Mukhang, para sa pagkakataong ito ng pagsasaayos ng alitan sa pamilyang Shu. Napakahalaga nito. Totoong mahalaga ang pagsasaayos ng alitan. Ngunit mas mahalaga, ang makipagkaibigan sa mga bayani ng mundo, upang magplano ng mga malalaking bagay. Sa pagkakaroon ng ganitong klaseng dalubhasa, mukhang determinado ang pinuno ng pamilyang Wu na palitan si Ginoo Shu, at maging pangulo ng Xia Chamber of Commerce. Tila siguradong sigurado siya.
Hindi lamang ako ang nagimbita sa disipulo ni dakilang Maestro Chen. Pupunta rin siya mismo. Wow! Matandang Shu, dito tayo ngayon. Kakain ng libreng pagkain. Napakagarbo nito. Ikaw na ang apelyido ay Shu. Talagang naglakas loob kang pumunta rito. Ikaw na ang apelyido ay Shu. Talagang naglakas loob kang pumunta. Nagulat ka ba? O natakot kang dumating ako? 不前来， Huwag ng maraming Saturday. Ngayong araw ay nagimbita ako ng disipulo ni dakilang Maestro Chen. At siya mismo upang tumulong. Tayo ay sabay na pag-usapan ang mga bagong at lumang hinanakit. Matandang Shu, hindi ba't isang piging na may nakatagong panganib ito? Bakit wala akong nakikitang pagkain? Lagi ba siyang ganito kawalang pakialam? Oo, talagang ganyan siya. Bakit kayo tumatawa? Ang piging na iyon na may nakatagong panganib. Hindi ba't iyon ay eksena sa palabas? Kung saan inanyayahan ni Siyang Yu si Liu Bang upang kumain. Tapos may sumasayaw ng espada para sa kasiyahan. Tama. Bilisan mo at ihain ang mga pagkain. Maghanap ka rin ng isang tao na magpapasaya sa pamamagitan ng sayaw ng espada. Ikaw, apelyido Shu. Iniisip mo bang anong klaseng lugar ito? Nagdala ka ng ganitong klaseng palabas. Upang magpakitang gilas ba? Ang sinasabi ng dalubhasa ay totoo naman. Ikaw, Wu Yong. Ganito ba ang paraan mo ng pakikipagpiging sa mga bisita? Ikaw, matandang ito. Talagang iniisip mo bang inanyayahan ko kayo upang kumain? Si Ginoo Shu na ganito ang kilos. Talagang dumating ng handa, o bumigay na lang sa sitwasyon. Sino ba ang hindi nakakalam na ngayon ay tinatawag na piging? Ngunit sa totoo, ito ay isang matinding tunggalian. Itong si Ginoong Wu, nagdala ng ganito kagaling na tao upang magbantay. Si Ginoo Shu ay nananatiling kalmado at mahinahon pa rin. Malamang may nakatago pang plano. Matandang Shu, paano mo naging lakas loob na lokohin ako? Walang pagkain dito, at sinasabi mo pang piging na may panganib. At ikaw rin, hindi mo man lang kayang mag-ayos ng simpleng hapunan. Nagpapanggap ka pa bilang mayaman. Nagpapakain pa sa mga bisita. Talagang nakakahiya. Bata, lakas ng loob mo para bastyusan ako ng ganito. Akala mo ba madali mo akong makukuha? Anong ginagawa mo? Lahat ay nakatingin sa iyo. Huwag kang gumawa ng problema at ibigay sa akin ang sisi. Kai Chen, sirain mo siya para sa akin. Paano siya nakalapit sa harapan niya? Ano ba ang nakita ko? Paano siya naglakad papunta sa harapan ng batang ito? Ang bilis niya parang multo. Mukhang ang pangunahing estudyante ni dakilang Maestro Chen. Hindi basta-basta ang reputasyon niya. Tapos na ang batang ito. Siya ang disipolo ni dakilang Maestro Chen. Talaga bang si dakilang Maestro Chen Jiren? Parang siya nga talaga. Hindi namin siya kilala. Pero nakita namin mismo si Xingren. Na isang hampas lang, si dakilang Maestro Chen Jiren ay napahanga niya ng lubos. Pinuno ng pamilyang Wu, pinapagawa mo sa akin ito, para labanan ng ganitong uri ng tao. Tama. 错， Oo, pero para lang labanan ng ganitong uri ng tao. Nasa talanan na isa itong pag-atake mula sa akin. Kailangan mong magbayad ng karagdagang bayad para sa aksyon kong ito. Bata, kung hindi lang dahil sa pinuno ng pamilyang Wu, na nagbayad para ayusin kita, wala kang karapatan, para mapagbuhatan kita ng kamay. Kaya, ano na, bibigyan kita ng 3 segundo. Maghanda ka sa iyong mga huling bilin. Oh. Ginoong Shu, HMM. Hindi ka makatwiran, ha? Eto, hindi ba't nagkasundo na tayo? Kakain ng libreng pananghalian. Ang kinalabasan, ako pala ang pinapunta para makipaglaban. Sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag nanalo ako, dagdagan mo ang ulam ko ng 2. Anong ulam ang ay dadagdag? Tanungin mo ang asawa ko. Dagdagan mo ng mga paborito niyang kainin. Huwag kang mag-alala, dakilang maestro. Binata, ang lakas ng loob mong baliwalain ako. Hindi ba ikaw ang nagsabing maghanda ako? Tapos na akong maghanda. Sige, sige, simulan na natin.
Kai Chen, anong ginagawa mo? Agad mo na siyang talunin. Cute na bata. Takas ka lang ba ng takas? May lakas ba ng loob kang harapin ang tira ko? Subukan mo. Binabanatan mo ako pero bawal akong umiwas. 不让我躲啊！ Ikaw, tao ka. Kung hindi ko lang iniisip na, ikaw ay disipolo ni Matandang Chen. Na disipolo ng disipolo ko. 徒孙的份儿上， Hindi kita sinaktan. Kung hindi, kanina pa kita pinabagsak sa lupa. Umiiyak ka na at tinatawag ang nanay mo. Gusto mo ng masama? Sinasabi ko sa'yo, ikaw, tao ka. Hindi marunong magpakumbaba. Tama. Sige. Ako, ang guro ng iyong guro. Ngayon ay tuturuan ka ng leksyon. Anong nangyayari dito? Parang multo ang nakita. Nako, maliit na bagay lang iyan. Kahit ang pangunahing disipulo ni Grandmaster Chen, ay hindi ba kayang talunin siya? Kung dumating mismo si Grandmaster Chen, baka kaya rin makipagsabayan itong binata. Uy, itong kabataang ito. 这年轻人， Ang galing talaga matulog. Walang pinipiling pagkakataon. Basta higa, tulog agad. Pasensya na abala sa inyo. Nako, simpleng bagay lang yan. Uy, Matandang Shu. Huwag mong kalimutan ang tanghalian ko, ha? Syempre naman, itong si Shu. Huwag ka munang magdiwang. Hindi naman mahalaga ang pagkapanalo nyo kay Kai Chen. Darating na agad si Grandmaster Chen. Sa oras na iyon, makikita nyo ang totoo. Makulit na alagad. Huwag mo sanang bigyan ng problema ang guro mo. Wala ba kayong kahit kaunting pag-aalala? Bakit naman kami mag-aalala? Oo nga, kahit si Chen Jiren ay isang dakilang grandmaster ng martial arts, kailangan pa rin niyang magbigay galang kay Xing Jingren bilang isang maestro. Hindi alam kung gaano kataas ang langit. Ang kakayahan ni Grandmaster Chen ay walang katapat sa anumang panig ng mundo. Magpapakumbaba sa isang taong hindi kilala. Yuyuko. Wuyong, matagal na tayong naglalaban. Bakit tila hindi ka man lang umunlad kahit kaunti? Kahit napakatanyag ng Panginoong Chen bilang isang dakilang maestro, ngunit may mas mataas na tao pa sa lahat ng tao. Sa harap ng isang mas mataas na nilalang, lahat ng tao ay parang langgam. HMPH. Nakakatawa. Kung kayo'y natatakot, maaari kayong sumuko ngayon. Ibigay ng maayos ang upuan ng Pangulo ng Asosasyon. 教 Lumayas kayo sa mundo ng negosyo. Maaari kong pag-isipang palampasin kayo. Kung hindi, matigas ang inyong ulo. Ang lolo ko ay nagnanais sanang sagutin ng kabutihan ang galit. Hindi ko inasahan na magiging ganito kakitid ang iyong isipan. Huwag mong pagsisihan ito. Panginoong Chen, sa wakas, dumating na rin kayo. Maestro, hindi kayo nilapastangan ng alagad kong suwail, hindi ba? Maestro, ang mga ginawa ng suwail kong alagad ay walang kinalaman sa akin. Huwag sana ninyong ilipat sa akin ang galit ninyo. HMPH. Itong suwail kong alagad. Hindi kayo nasaktan, hindi ba? Hindi ba ako nananaginip? Isang kagalang-galang na maestro ng sining pandigma. Bakit siya napakamapanuyo sa batang ito? Sino ba talaga ang batang ito? Mukhang hindi naman pala dapat mag-alala. Matandang Chen, tutulungan mo ba siyang saktan ako? Ay, maestro, para bang kumain ako ng tapang ng leon at lakas ng leopardo. Pero hindi ko pa rin magawa. Itong Xu Changqing, sino kaya ang inimbitahan niya? Kung alam ko lang, na may ganito pa siyang alas. Kahit ano pa, hindi ko magagawa ang lumaban sa kanya. Tumahimik ka, lumapit ka rito.
Wala akong pakialam. Kumain ka ba ng tapang ng leon at lakas ng leopardo? O nawalan ka ng katinuan? Isang bagay lang ang hinihiling ko ngayon. Magmadali kang humingi ng tawad sa maestro. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo kayang takasan ng parusa. Oo, 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 oo. Dakilang tao sa aming harapan. Ako ang matandang bulag at mahina na tila binalutan ng mantika ang puso ko. Hindi ko dapat kayo nilapastangan. At hindi dapat ako nakipaglaban sa pamilyang Shu. 指甲作对。 Humihingi ako ng tawad sa inyo. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon alam ko na kung paano magsisi. Huli na. Dakilang tao, ibig niyong sabihin. Sandali, narito lang ako para kumain. Matandang Shu, Kuya Shu. 哥， Napakabuti niyo bilang tao. Pakawalan mo na sana ako. Nag-away na tayo buong buhay natin. Nagkaroon na ba ng damdamin? Oh. Patatawarin kita. Pwede. Pero kailangan mong lahat ng mga taon mo, na nailipat mo ang iyong mga ari-arian sa ibang bansa, ay ibenta lahat. Pagkatapos ay ubusin ang lahat ng iyong yaman. I-donate ang lahat sa kawang gawa. 献给慈善事业。 Maaaring pag-isipan na patawarin ka. Oo, 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 oo. Susundin ko ito ng 知 maayos. 道吧？ Umalis ka na. Pwede na bang kumain ngayon? Gutom na ako. Ayusin ka agad. Hoy, Master. Baka hindi pa pwede. Bakit naman? Ganito kasi iyon. Kaninang lumabas ako, nakita ko ang isang tao na mistulang isang immortal, isang cultivator. Sinabi niya na siya raw ang iyong master. Pagkatapos, pinapakuha niya sa akin ang sulat na ito, at ipasa ito sa iyo. Galing ito sa aking master. Bakit hindi siya pumunta ng personal, o magpadala ng mensahe gamit ang telepathy? Ah, hindi niya itinuro iyon sa akin. Oh. Tumayo ka. Babalikan kita mamaya. Pupunta ako para ayusin ang pagkain. Bakit walang sulat dito? Siguro dahil wala tayong kapangyarihan. Kaya hindi natin ito nakikita. Hoy, nakikita mo ba ang nilalaman nito? Magsalita ka naman. Oo. Mayroon akong magandang balita. 我有一个幻想， Ano ang masamang balita? Ano ang magandang balita? Ang magandang balita ay, hindi ko na kailangang maghanap pa ng 5 ibang babaeng diwata. Ang masamang balita ay, simula ngayong araw, tuluyan nang mawawala ang aking kapangyarihan. Oh. Mahal, kung magiging karaniwang tao ako, payag ka pa rin bang maging asawa ko? Oo. Siyempre, payag ako. Mahal, ang bait mo talaga. Lin. You.